sa secular, napakaraming pananaw kung sino si Kristo. Sino si Jesus? May naniniwala ay siya ay isang mabuting guro, hanggang guro lang. Magaling siyang tagapagturo. May naniniwala naman siya ay isang mabuting tao. At meron naniniwalang relihiyon na siya ay anghel lang. Meron naniniwala ay siya ay tao lang. Meron naniniwala ay siya ay Diyos. Malaking Diyos, maliit na Diyos. Iba-iba eh. Iba-iba yung paniniwala tungkol sa Panginoong Jesus. And nabasa kanina yung verse na 1 John 1. John 1:1. Hindi pala 1 John. Hindi. John 1:1. Ang nakalagay ron, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Ang Tagalog nito ay nang pasimula, naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Tapos sa verse 12 no nakalagay, and the Word become flesh, at nagkatawang tao ang salita. Yun nga si Jesus. Sa dami ng tagapagturo, pwedeng baliktarin nila yun, i-twist. Pero malinaw doon na si Jesus ay Diyos. Na si Jesus ay kasama ng Diyos ng pasimula. Diba? Sa dami ng magagaling, pwede lang i-twist yan, pwedeng balikuin yun, baliktotoyin. Pero malinaw pa rin doon na si Jesus ay Diyos. O para naman siguro sa iba, mapapaniwala na hindi siya Diyos. Kasi magaling yung nag-explain, napabaluktot. Diba? Pero meron pang ibang verse. Sinabi niya, bago pa si Abraham, ako na. Eh si Abraham sinilang hundred of years na bago pinanganak si Jesus. Pero bakit nga sabi niya Jesus? Bago si Abraham, ako na. Bago pa isinilang si Abraham, ako na. Kagaya ng sinabi ko kanina, pwede mong baliktarin yung verse na yon, twist mo yon, baliktarin mo, mapaniwala mo sarili mo na iba. Diba? Ano pa? Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nanahan kasama natin. Malinaw, Diyos siya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At He humbled Himself. Again, gagamitin yung verse na ayon salitang. Baluktotin mo to, i-twist mo to, balik-baliktarin mo ron, at paniwalain mo ibang tao o ang sarili mo na hinubad niya. Saan niya sinabit? Mga ganun pang pilosopo yun eh. Pero malinaw doon, yung word na, bagamat siya'y Diyos, hindi siya nag-umaring kapantay ng Diyos. Diba? Ano pa? Nung ipinanganak siya, may dumalaw ng mga mago, may dalang regalo. And they bow down and worship Him. Sinamba. Wala pang ginagawa si Jesus ha. Baby pa lang siya. Sinamba siya. Nag-bow down sila at sinamba siya. Only God can be worshipped. Diba? Ang Diyos lang pwedeng sambahin. Nung si John, nakita niya yung anghel sa Revelation. Ang ginawa ni John, yumuko sa anghel. At para sambahin ng anghel, sabi ng anghel, tayo ka. Dahil ako'y kagaya mo ring nilalang ng Diyos. Hindi pumayag yung anghel na kaharap niya sa Revelation na
sambahin ni John yung anghel. Ano pa? Paul, yung mga tao, nung nakagawa siya ng miracle, sinamba siya. Sabi rin ni Paul, "Oops, huwag niyo akong sambahin sapagkat ako'y kagaya rin ninyong tao." Actually, pagkatapos pa nung hindi siya pumayag, gusto na siyang batuhin eh. Pagsamba, gusto na siyang batuhin dahil hindi niya, tao ka lang pala eh. Again, nagamitin ko yung verse na yung katagang, pwede mong baloktutin ng isang tagapagturo to at mapaniwala niya na sino nga ba si Jesus? Actually, tinanong niya yun eh. Kay Peter, sa mga disipulo, sino sa tingin niyo ako? Sumagot. Sabi ng iba, ikaw raw si Juan Bautista. Sabi ng iba, ikaw raw isang propeta. Tinanong niya si Pedro. Sumagot si Pedro, di ba? Ang sagot ni Pedro, kayo, sabi ni pala nga ni Jesus, kayo, sa tingin nyo, kasi sabi ng iba, di ba? Sabi ng iba, ikaw si Juan Bautista. Sabi ng iba, ikaw isang propeta o iba, di ba? Si Elias. Kaya, tinanong ni Jesus ng person, kayo, sa tingin nyo, sino ako? Sumagot si Pedro, you are the Christ, the Son of a living God. Sa mga Hudyo, malinaw yun. Pag sinabi mong Son of the living God, umaari kang kapantay ng Diyos. Diba? Kaya, sumagot si Jesus. Ang nag-reveal sa iyo nito, mapalad ka, Pedro. Dahil ang nag-reveal sa iyo, hindi sarili mong kaisipan, kundi ang Santong Espiritu na sumasayo. Ang pagkakakilala sa Panginoon, biyaya ng Diyos. Ibinababa ng Diyos sa bawat tao. Pinili niya na makilala siya. May verse pa nga niya sa Bible, sa John 10. Ang mga tupa, nalalaman ang boses ko. Kilala ako ng aking mga tupa. At sumusunod siya sa akin. Hindi natin mapapaniwala ang ibang tao kung sino si Jesus. Mayroon kanya-kanya. Paniwala sila eh. Kasi, ito'y binababa lamang na espiritual na karunungan ng Diyos sa mga pinili niya. Hindi sariling kaisipan. Hindi sariling pangunawa. Nabubuhay ang ating spiritual. At ang espiritu natin ang nakakakilala sa Kanya. Kaya nga, pwede nating banggitin na, pag binanggit natin yung verse na sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Sa ating malinaw yun eh. Si Jesus ay Diyos. At yung Ama, Diyos eh. Pero sa iba, again, gagamitin ko yung salita. Papaluktatin nila yon, itwi-twist nila yon, at paniniwalain ang sarili nila sa sarili ng puro-puro. Huwag lang tanggapin na si Jesus, Diyos.